mapagkatiwalaan. Alam niyo ho, ang pagtitiwala ay isang emotional trust na nagpapalapit po sa iyong mga kaibigan, yung nagpapalapit sa iyong mga pamilya, yung nagiging glue, kung saan nagiging glue ang buong pamilya, at yun sa lahat ng ating mga kapatid, yung pagtitiwala. Kung walang pagtitiwala, hindi ka magkakaroon ng isang malalim na relasyon sa iyong kapwa na kagaya na dinanais ng Diyos. Ayun. Ang teamwork na walang trust o walang pagtitiwala ay napaka-imposible. Ito po yung sabi ng Bible sa Proverbs chapter 20 verse 6. Many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person. Saan nakikita yun? Proverbs 20 verse 6. Many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person. Napakahirap maghanap daw ng isang taong makapagkatiwala. Kaya mo rin lumapit na Diyos. Ang taas, ano? Panginoon Diyos, maraming po salamat sa umagang ito na binigay po sa amin, naging sa pag-meditate namin ng iyong salita at spiritual application. Dalangin namin, Panginoon, na kami mapagpala. Ilipat mo dito sa payo. Pagbabayan po kami, kung dalangin namin, Panginoon Diyos, sa pangalan lamang ng aming Panginoon, at nagpapakita sa Kristo. Amen. So, nation na Proverbs 20, o yung Proverbs, mahabang panahon na, paano ba tayo sa ating mga ginagawa? Ang sabi ng Panginoon, napapagkatiwalaan ka sa malalaking bagay, kung napapagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay. Ikalawa, you can earn people's trust by being trustworthy. Makukuha mo yung pagtitiwala ng ibang tao kapag napapagkatiwalaan ka talaga. Ang mga tao yung nagtitiwala, kapag marunong kang mag-ingat ng sikreto. Kapag pinag-usapan ninyo at sinabi na ito ay para sa inyo, wala mo para sa inyo na hindi natin dapat i-share. Ibig sabihin, meron tayo kung mananatili na atito mga ating nilay kapag ang usapan ay para sa ating labaw. Sabi ng Proverbs chapter 11, verse 15, ang sabi niya, a gossip displays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Ang isang magpapagkatiwalang tao, na nanatiling nag-iingat ng mga sikreto nila, hindi niya ibinibigyan. Hindi siya tinatawag na marites. Hindi siya tinatawag na tolis. Ibig sabihin, marunong siya mag-iingat ng sikreto. Ikatlo, you can earn people trust by being close. Kung tayo ay close sa isa't isa, ibig sabihin natin, tinatawag natin pagkikiwala ng isa't isa. Pero, tandaan mo natin that time creates trust. Sa pamamagitan ng mga panahon, sa pamamagitan ng oras, natutunan tayo magkatawan, natutunan tayo magtiwala ulit, at natin na kapag binuksan natin ang ating puso sa pag-ibig at higit sa lahat sa pagpaparawan. Ang tanong, guys, kung bang pagtiwalaan ka ng ibang tao, then, tulungan natin ang ating sarili, manalangin tayo sa Panginoon at tulungan tayo niya na maging consistent, maging matigil na namin sa bawat mga ginagawa natin, at bawat mga pinasasabi, maging consistent tayo. Higit sa lahat, maging trustworthy tayo kung mapapagkatiwalaan. Maging close tayo sa mga tao malapit sa atin, higit sa lahat sa ating mga panggagawa. Kinakailangan natin maging malapit sa kanila. At siyempre, sabi ng batal ng kasulatan, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon, tayo ay mapapagkatiwalaan sa isa. At higit sa lahat, kapag tayo napapagkatiwalaan, bibigyan mo tayo ng mas higit pa. Ano po? Yung mas higit pa yung trabaho, yung trabaho, yung the responsibility, dahil mapapagkatiwalaan. Parang wala na ano. Paano ba tayo mapapagkatiwalaan sa malalaking responsibility? Tayo po tayo lumapit sa Diyos na tayo po. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa inyo kapag ang araw nito ay mukhang napakahalaga sa lahat. Napag-usapan mo namin ang virtue ng trustworthiness kung mapapagkatiwalaan kami.
At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat mga ginagawa namin, maging sa buong isang linggo na ito na gagawin namin. Pagkaman po na maaaring walang nakakakita sa mga ginagawa namin. Pero Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo na kayo po ang unang sa lahat na bawat ginagawa namin. At alam namin, Panginoon, na sa pagpapagitan nito ay po Diyos na magtataas namin ang pagpapagitan natin ng kabutihan at sa pagpapagitan ng kalooban niyo po. Panginoon, dalangin namin sa inyo ang magbibigay ng report sa ulang ng umaga. Hiling namin, Panginoon, at tulungan niyo po ang hepe, gagawa sa kanila at sa bahay niyo sila ng umaga. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin din namin sa inyo. Kami po siya. Lahat ng nananukulan, yung aming administrator, ang aming extra manager, lahat ng mga kawali, mga doktor, lahat ng mga kawali, Panginoon, lahat ng lalo na yung aming ganun lugar, lalo na baka maulan ng paro. Magkano tayo para mapagpili yung kanina. Kahit bumagyo naman doon, may paro tayo. Okay lang tayo. Amen. Pag-trimmer. Maraming tayo ng ating Panginoon. Panahon. For ang protex. Nabiyahe ka pa lang, nalipas ka na. Nasa Tornado. Wala talaga ba? Isang kapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang pagbati po sa ating provincial administrator, Atty. Luther Nabatal, sa lahat po ng pinuno ng lahat ng panunutan, sa pagpapahinan po ng provincial government of Laguna, at sa lahat po ng kawani ng provincial government of Laguna, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po ang mga kawani ng Mahaingay District Hospital, ang naatasan po ng umuno sa pagtataas ng matawag ngayong araw na ito. Sa dati po ng programa, binibigay ko po sa inyo ang aming mga kawani sa lupang hirang pamumunuan po ng City of Pilipinas, sa panunumpa sa Matawat, pamumunuan po ni Jenny Christine Rosalin, sa panunumpa sa kawani ng gobyerno, pamumunuan po ni Ina Isabelita Restera, sa Marcia ng Laguna, pamumunuan po ni Jocelyn Breganza, panunumpa sa Bagong Pilipinas ni Nova Brosas, at ang hinto po ng Bagong Pilipinas ni na Jocelyn Breganza at Adela Eliuso. Ayaw na nila dito. Ilagay po natin ang ating tanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay natin nawitin ang lupang hinirang. At di po itaas ang ating kaling kamay sa ating kampanyo. Panunumpa sa watawat ng Pilipino. Ako ay Pilipino, buong katapatang nalulumpa sa watawat ng Pilipino. At kabansang kanyang sinasabi na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakaligtas at makatapos. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa pananampanan ng kawali ng gobyerno. Ako'y kawali ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at luwas. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho at pinagpasan ng oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng mag-alam at maglinis sa lahat ng nararamdaman.
Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magsisilbi ako, magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga malapit sa halitan. Sasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suko. Sisikapin kong malagdagaan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may kapagkat ako isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang paglilingkod ng dapat na husay sa bayan ko at sa panahon ito. Ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan umutin ang mga lahat na sagat at sa harap ng lahat kung tapos po kong lalaki. Pagigit mo gano'n. Hindi pa. Init lang talaga ako. Itaas po natin ang ating kahit kamay sa ayos ng Panginoon. Panara sa bawang ito. Bilang Pilipino, buong pagmamalakad ng isang buhay sa ito ang nakita nila, magiging at ngayon. Laging gagaling sa puso, ang aking pagmamahal sa kultura at pagsigaman. Kung bawat mamamayan, iakalit ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Naglayang nila ayon sa mga pandating tamang magiging instrumento ako sa pagsunod ng katalinan o kamungkingan. Makikisa at makikilaw ako sa mga alintay ng tamang katalinan. Ang nagtaon na rin ay iyamang responsibilidad natin. Susulong at pangangalagaan ko ang kanahanan, kalayaan at interes ng ating bayan nila. Bilang Pilipino na may pagmamahal, hindi makasarili kundi para sa mga kung ang landas, tungo sa isang bagong Sabay-sabay po natin ang ngiti ng ibabaw sa ibabaw. Sa ito ay kinakailangan
Sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, aking po ang karangalan ay papalala po sa inyo ang aming masipag, mabait at kapitanang pinunong pagamutan, si Dr. Maria Teresa Villapita upang magbigay po ng ulat sa aming accomplishment. Honorable Governor Gabriel Hernandez, Provincial Administrator, Attorney Principal H. Jordana, mga department heads, unit heads, at chief of hospitals, masagana at mapayapang magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw po ito ay naatasan ang Mahaykay District Hospital na mag-ulat ng taunang para ng aming hospital. Nahit man po sa inyong pamilya, ang Mahaykay District Hospital ay tinatangkilik at binabalik-balikan pa rin dahil sa aming hospital, ang serbisyong tama ay nadarama rin. Ngayon po, ating tunghayan ang audiovisual presentation ng mga kaganapan sa aming Magdring Hospital. Ngayong araw na ito ay naatakan na ng ingay District Hospital na magbulat ng taon ng nagawa ng aming kasilidad. Ating tumaluumin ang mga kaganapan sa aming Magdring Hospital. Ang Mahaykay District Hospital ay ngayon noong taong 1975 na mayroong alawag ng bed capacity na 15. Napagdaan niya ang aming na gobernador kung saan sa panahon ni Governor Gabriel Hernandez noong taong 2018 sa sunod ni Congressman Benjamin Gandaraw Jr. Nagkaroon ng total overall ang hospital at naging tatlo apat na ang alawag ng bed capacity nito. Ang nakaraang ika-4 ng Hulyo ay pinag-iwag namin ang aming ika-4 na po at 5 na public anniversary. Sa pagdaan ng panahon ay iniyon din nadagdagan ang mga kagamitan ng aming hospital at ang mga nadagdag ay ang mga sumusunod. Chemical analyzer taong 2023. Digital X-ray taong 2023. Online taong 2023. At anesthesia machine taong 2023. Napagdaan din ang aming generator set na ilang taong din na nakakatagal. Sa mga reservation ng aming hospital mula sa mga sumusunod. Outpatient Department noong taong 2022 na may kabuuan na 11,655.
At taong 2,203 hanggang 2,400 na may kabuuang 25,285. Additional total ng taong 2,022 na may kabuuang 1,045. At taong 2,023 hanggang 24 na may kabuuang 2,481. Laboratory Department ng taong 2,022 na may kabuuang 1,510. At taong 2,023 hanggang 24 na may kabuuang 21,173. Radiology Department ng taong 2,022 na may kabuuang 1,420. At taong 2,023 na may kabuuang 1,008. Dahil ng taong 2,022 na may kabuuang 2,417. At taong 2,023 hanggang 24 na may kabuuang 3,412. Service sa Pinatang ng taong 2,022 na may kabuuang 2,400 at taong 2,023 hanggang 24 na may kabuuang 2,800 na may income namin ng 100% ng one streaming entity test mula taong 2022 hanggang taong 2024. Ibig sabihin ay lahat ng pinanganak sa amin kasi hindi pala pinalalaman na kung may congenital methodologies at hindi sabihin nila mga ito. Ang evacuation rate namin noong taong 2022 ay 23 at 4%. Ito ay naging 33 at 4% noong taong 2023. At ang 4% at 12% ngayon ay meron hanggang Mayo taong 2024. At may hindi po kami may income sa kanilang 2022 na may kabuuang 10 milyon, 451,200 na hanggang 4,000. At sa taong 2023 hanggang 24 na may kabuuang 11 milyon, 535,000, 704 consistent rating po kami sa internal audit conviction satisfaction rating at up-to-date po kami sa pagdating sa mga recommendations na i-frame nila. Ang aming level ng laboratory ay nabigyan din ng very satisfactory rating with assessment system ng iba't ibang institution tulad ng National Kidney Transplant Institution, ng Center of the Philippines, Research Institute of Tropical Medicine at San Lazaro Hospital. Higit sa lahat, up-to-date po kami sa pagkakagay sa requirements ng iba't ibang government agencies na tulad ng PHIC, license to operate, Island by PD. Nagawaran din po kami ng Certificate of Mother Baby Friendly Hospital at Mother Baby Workplace. Sa manpower naman, nagpapasalamat po ang aming mga staff na natulog. Tatlong job order nurses na naging contractual matapos ang 5 hanggang 6 na taon. Isang admin na 2 taon na job order na nag-promote na casual. Isang admin assistant na naging formal na matapos ang 5 taon na job order. Sa bilang na po ang minimum na taong puso nagpapasalamat at nakuha ko maging full-fledged chief of hospital. Marami pa po ang nagbibigay ng mga deserving na makinis. Kung patuloy pa rin kung pasinayanan ng mga kautitulan. Ang aming mga staff at na-train na rin po sa pagkasunod. BMONP o Basic Emergency Obstetric and Midwifery. BMS o Basic Life Support. CLS o Advanced Cardiac Support. Ibus din po ang aking pasasalamat kay Governor Camille Hernandez. Itong construction ng aming Annex Clinic para sa extension ng aming hospital, upang makalawak pang hubis ang mga serbisyong militar na may bibigay sa ating mga mamamayan. Iyan po ang hindi kakayanan ng aming maliit na hospital, ang Mahaykay District Hospital. Salamat po. Hindi ko na budget. Palakpakan po ulit natin.
And congratulations po, Dr. Lapita. Sabi nga po niya, she was already appointed as Chief of Hospital of NBH. Yes. Maulang umaga po sa ating lahat. Nilalamig po ba tayo? Happy po natin ang ating kadating. I love it. Pugit naman. Let me recognize our department heads who are here today, of course, headed by our attorney. We have one President Macalo, Ms. Fatima Eleanor Mrs. Wars, Rencio Montana, Mr. Jaime Garcia, and Ms. Rosalia Cortez, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abel Arellano, Ma'am Jocelyn Nina, Ms. Justina Garcia, Dr. América Benzo Bustamante, Ma'am Lucia, and Dr. Roda Dr. Judy Valdivia, Dr. Pedro Paterino, Dr. Bruno Espinosa, Dr. Wilson Valendo, Dr. Regina Corral, Maria Eres Serrano, Peter Rui, Maria Teresa, if forget anyone, Dr. Monet Bato, meron pa po ba? And, of course, meron po, good morning po. Meron pa po ba na nasa likod? Very good po, Mr. Julian Malagamitas and Vice Governor's Office. So, good morning po. Next, ang isa po, health institution. 4. Tama po. They ask for Dr. Dongay. Okay. So during the press conference Fields Awards 2024 held on May 19, they received an award. Buntunan lang dito. Ayan po. Good morning to everyone po. Una-una po nagpapasalamat po kami sa support na po ng gobyerno po sa amin. Ano po, ang LNC Happy po ay na-awardan po sa Queen's Award for the 3rd time po. Sabi na po nila grants kami na. At ano naman po, ang binigyan po nila kami sa ating Innovative Award po. Kumbaga po ay pagdating po sa mga online scheduling natin, pagiging high-tech po, ay po, nabigay po sa LNC Happy. At the same time po, si Dr. Ortiz po ay naimbitahan po sa convention po sa Hong Kong. Pagpapresent naman po ng SSNP, ayun po, yung social network, yes po. Social sexual network po, na kumbaga po, yung upgraded po na, yung upgraded po na report po, na binigay po ng LSC. Before po kasi we are handling only 27 clients, but now po, we are already handling 800. Ayun po, nagpapasalamat po kami sa support, especially po dito po sa Laguna Medical Center. Thank you po. Ang galing, katapakan po natin. Always more po yan, no? So that only shows the consistency when it comes to the service. Okay, so lahat po tayo, I hope you know, have a very competent HIV hub. No? So, pwede natin nakuhanin. Actually, they have also very helpful pagdating po sa ating caravans and other services when we request. So, maraming salamat po for duty and okay. Any more announcements? Siguro, let us call on LD Talon po naman. Because we have an upcoming event this week, we will call on Suicide Badis. Thank you po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. So, bali ngayong week po ito ay sinaselebrate po natin ang ating po 463rd Foundation Week.
Ang tema po natin ngayong taon ay aral ng masaysayan, gabay sa nagkakaisang bayan. So ngayong araw po ito ay ongoing po ang ating People's Day na sinahahan po natin ng free flu vaccination po, care of po ito ng Sudan. And so tapos tomorrow po, July 23, ay magkakaroon po tayo ng Laguna Day for Men Orientation on Mood and Faculty, kung saan ang ating po mga participant ay ang ating mga fisher hosts and other members. Ito po ay sa pagtulungan po ng Central Church Office. Nandito naman na. Meron din po silang free services para po Babagyan nyo na yung budget. na free haircut at free po na massage. On July 24 naman po ay gaganapin po ang ating Foundation-Based Civic Parade. So inaanyayahan po natin ang lahat po ng ating empleyado na may makikisa at sumama po sa ating Foundation Day. Ito po ay gaganapin ang umpisa po nito ay sa South Bay Montessori at 7 a.m. po ang ating pong assembly at sunod po ito ng parade proper po natin ng alas 8 po ng umaga. Ang ating pong isusuot ay yung pong ating Tuesday and Thursday gray na polo shirt. Ano po? So, after po nun ay magkakaroon po tayo ng DNS convention sa complex po. Ito po ay dadalawa ng around 1,200 BNS po natin. Ito po ay courtesy ng Nutrition Office. At ganyan din po ay bibigyan po natin ng pagkilala o ng award po yung ating mga centenarians. Meron pong 13 centenarians ng award. At ito po ay courtesy naman o sa pamumunan po ng PSW po, nagaganapin po sa cultural. At kahapon naman po, sa ganang isa ng hapon ay ating pong ilulunsan ang ating Laguna Coffee Table Book sa Cultural Center. So maganda po na makita po ninyo yung ating libro kung saan makikita natin yung mga ito nagmamalaking cultural, historical, heritage sites na aming lalawigan. Kaya din po yung mga itinagmamalaki natin mga early recipes. At iba pa po. On July 25 naman po ay magkakaroon po ng Business Stakeholder Forum and Recognition of Outstanding Industries of Laguna in coordination with LCCI. Ito po ay gaganapin sa PGLS building po natin sa Calamba sa ganap na isa ng hapon. At gayon din po ay magkakaroon po tayo ng People's Day on July 26. Doon din po sa ating PGL Extension Building. On July 27 naman po ay magkakaroon po ng LGBT Sports Event. Ito po yung kanilang post-Pride Month celebration. So, minabuti po natin i-incorporate po ito sa ating foundation bilang magtugon din po at sa kagustuhan din po ng ating community, ng LGBT community na mag-participate po sa ating Foundation Week celebration. At on July 28 po, sa araw po mismo ng ating Foundation Day, so July 28 po talaga yung ating foundation, since ito po ay napatapat ng linggo, magkakaroon po ng replay po sa General Kelly's Monument, dito po sa harap ng building po ni Gov, ng Governor's Building po, at ito po ay dadaluhan ng mga kawalin po ng LPCARO. So muli po, sakalan po ng aming kagapan. Nalugod po namin kayo naiibitahan na makiisa at sumuporta po sa ating pong pagdiriwang ng Foundation Week ngayong nalibong ito. Maraming salamat. Thank you, Sir Tyree. So yun po we have our civic relief. Nag-release na mo. Wala pa naman yung mga nag-release na lang po na kayo. Okay? Pero yung voting for that. Opo, yung mga walang po na shirt. Balik, yung yan. So yung mga yun po. Okay po dyan? Moving po mga pwede. Alright, so yun po, we are really encouraging everyone to support our celebration dahil ito po ang foundation.
Okay, without further ado, to give the message of our Governor Ramilo Hernandez, let us all welcome Attorney Dulce Rebanat. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat. Malamig na umaga. Nalamig ba kayo? Okay, well anyway, magandang umaga po mula po sa ating Governor Ramil Laurel Hernandez. Nais natin magayon mga assistant department at of course, and of course, my fellow employees who are joining us this morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome kay Domen Garcia. Naamoy ko na imported ang amoy mo ngayon from US. Well anyway, magandang umaga po. Today we are commencing the celebration of our 453rd foundation anniversary. And as we begin the celebration, hindi lang po ito ngayon ang pinagdiriwang natin, but we are also celebrating the remarkable achievement and accomplishment ng Laguna District Hospital, ang Mahayhay District Hospital. Palakpakan naman natin ang mga taga-Mahayhay. No? So nakita po natin yung accomplishments ng Mahayhay District Hospital. Alam mo, Doktora, yung accomplishment mo, ipinakita mo what hard work, what dedication, and what passion is all about. And what is the true meaning of hard work, passion, and dedication, given your accomplishments. Alam ko, maliit lang yung sakop ng Mahayhay, yung maliit na bayan. Pero hindi natin pwede discount yung inyong contribution sa healthcare services din sa Mahayhay at sa mga karating na bayan. And I think marami pa talaga tayo dapat gawin sa Mahayhay. And I think with your passion, with your unwavering commitment, kasama ang ating mga empleyado ng Mahayhay, mas marami pa tayong ma-accomplish. Doktora Nakita. Kaya sinabi mo rin kanina, you are newly promoted. Kasabay po ng promotion na yan, ang expectation din. Doktora Nakita. Na may kaakibat yung responsibilidad at obligasyon. Hindi lang yan, dagdag na sweldo at benepisyo. Gusto na trabaho at obligasyon. Kaya sa ating pong mga taga-Mahayhay District Hospital, maraming salamat sa lahat ng inyong contribution sa healthcare ng Mahayhay, no? Okay. Alam nyo, yung accomplishment nyo, hindi lang yan nagsisignify ng contribution sa healthcare. But that is hope and dreaming for our community sa Mahayhay. Kaya napakalaki na kung ginagawa. Okay? So sa ating lahat, I hope that you're going to contribute and participate dito sa ating isang linggong celebration ng ating Foundation Week. Ano po? So again, magandang umaga sa inyo lahat. God bless you. Thank you, everyone. Sa ating po mga department heads, we'll have a meeting right after our flag raising ceremony sa GOAD. So lahat kayo in-expect you all. Thank you. Thank you very much.